pinapa-investigate po ng DOJ kung paano nila nakuha itong mga IDs na ito at kung ano yung rason kung bakit iba-iba po, no, yung mga pangalan dito. At kung bakit kailangan niya ng iba-ibang mga government IDs. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Department of Justice tungkol sa iba't ibang government ID na nakumpiska sa isang Taiwanese national nitong Lunes. Ayon sa DOJ, inaalam na nila kung saan ginagamit ang iba't ibang ID gaya ng driver's license, PRC, PhilPos, Unified ID o National ID na nakapangalan sa iba't ibang tao na pawang mga Pilipino pero mukha ng suspect ang nasa larawan. Kung saan niya ginagamit, for what purpose in a grander scheme of things maybe, kung ano yung crime. So we are investigating this to see ultimately kung ano pwedeng i-charge natin sa mga to. Ditong Lunes nahuli ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang puganting Taiwanese na si Yuan Vochun sa kanyang tirahan sa Makati City. Mayroon itong standing warrant of arrest sa Taiwan para sa kasong human trafficking na inisyu noong Nobyembre ng nakaraang taon. Kasamang nahuli sa kanyang tirahan ang isa pang Taiwanese na si Lin Junxie. Nakuha sa kanila ang mga gamit sa online scamming, gamit sa pagsusugal, illegal na droga, daan-daang SIM cards, mga baril, 9G visa at mga government IDs. Ang tinitingnan ho natin ditong rason is they're really trying to avoid detection. Patago po talaga kasi yung mga activities nila. Ito mga ginagawa nila mga pogo, illegal pogo activities, scam hubs are always under the blanket. No? Talagang ayaw nila na makilala sila sa totoo nilang pangalan. Sa ngayon, nasa case build-up stage pa rin ang mga otoridad sa kaso ng dalawang Taiwanese. Isinasa ilalim na rin sa forensic exam ang mga ID na nakuha para malaman kung lehitimong na-issue ang mga ito ng mga opisina ng gobyerno. Dahil there are certain marks, no, sa ating mga government IDs to find out or determine kung talagang totoo or authentic yung card. Nanggaling talaga mismo ba sa gobyerno. No? Especially yung mga holographic features ng, let's say, driver's license or yung national ID ho natin, iba-iba po yung marks of authenticity. So, currently, it's undergoing forensics. Naniniwala ang DOJ na mayroong malaking sindikato na nasa likod ng ganitong scheme. Kasi alam naman natin na itong mga to, hindi nila magagawa ito kung wala silang backer or walang nagpapalikod sa mga to. So, this is, we know, is part of a larger scheme, no? A larger operation, if you may know, which is not only found here in the Philippines, but internationally. Ganito na po talaga yung trend. Posibleng maharap naman ang mga suspect sa mga kaso na paglabag sa anti-dummy law, falsification of public and private documents, at estapa kung nagamit ito sa iligal na transaksyon. Kamakailan ay natuklasan ng Bureau of Immigration na may mga dayuhan na nai-isyuhan ng 9G visa para makapagtrabaho sa bansa pero bogus pala ang mga kumpanya. Dahil dito, 4 na abogado ng Bureau of Immigration ang kabilang sa mga iniimbestigahan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.